Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pong video ay may kaugnayan po doon sa nangyari pong debate ni Brother Johnson Amican at ni Pastor Fuentes. Ano po? Si Pastor Fuentes po ay pastor ng Bible Baptist Church versus SDA na siyang pinangunahan ni Brother Johnson Amican. Meron lang po tayong napansin, hindi lamang napansin kundi bistado po na kung saan ang paliwanag ni Pastor Fuentes ay masyadong bias at masyadong halata na hindi po ito ang siyang line up ng katotohanan mula po sa panahon ng lumang tipan bilang bayan ng Diyos. Kaya meron po tayong gagawing paglilinaw, kaya abangan po ninyo. So bago po tayo magpapatuloy, tayo po yumuko, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, na nasa mga langit po kayo. Ngayong gabi, hinihiling po namin ang karunungan makalangit, ipagkaloob, una sa akin, pangalawa sa makakapakinig, makakapanood ng aming bidyong ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, naming hiling at dalangin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. So, pakinggan po natin ang kanya pong mga pahayag. Si Pastor Fuentes, pakinggan po natin ang mga pahayag niya sapagkat marami po siyang mga pahayag dito na kung saan ay ito po ay makikita natin na meron siyang sinasabi na ang tao daw ay merong tatlong klase, tatlong pamumuhay, yung mga Hudyo, yung mga Hintil, at saka ang iglesia. Okay. Ang mga Hudyo, ang mga Hintil, at saka ang iglesia. Merong tatlong uri ng tao, tatlong uri ng pamumuhay. So, wala naman tayong tutol dyan. Pero ang punto sana ay pinag-usapan natin, siyempre, bagaman ang pinag-usapan ay pagkain, sapagkat ang paksa nila ay makakain na raw ang karumal-dumal na mga hayop sa lumang tipan, makakain na raw sa bagong tipan ayon kay Pastor Fuentes. So, yun po nakita natin na sinasabi niya na pwede na makain at sinasabi niya ng isipan ng Diyos ay mababago ng panalangin. Ibig sabihin, kahit marumi, basta panalanginan mo ay babasbasa ng Diyos at ito'y katanggap-tanggap na sa Diyos. At marami pa siyang sinasabi, katulad ng sinasabi niya sa 1 Corinto 10:31 na tama naman ang binasa niya. Pero pagdating sa kanyang explanation, ay sinasabi niya na pag anumang bagay na iyong sinasang-ayunan, dapat sana sinabi niya, anumang bagay sinasang-ayunan ng Diyos. Ang kanya hindi eh. Kahit ito ay hindi kalooban ng Diyos, kung ikaw na tao ay sinasang-ayunan mo na ito ay tama sa isip mo ba, kumbaga bunga ng iyong sariling pag-iisip na ito'y tama at sinasang-ayunan mo, abay maluluwalhati na raw ang Diyos. Hindi po ganun eh. Dapat sasabihin natin na kung anumang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos ay maluluwalhati ang Diyos. Kasi po, bakit po? Doon sa kanyang mga paliwanag, ginamit niya ang Roma 14, talatang 1 at 2, at ipinaliwanag niya doon na ang lahat doon, sabi doon, ang malakas sa panampalataya ay makakain ng lahat ng bagay. So, sinasabi doon na ang kumakain ay huwag humatol sa hindi kumakain. Kaya alam niyo ang kanyang paliwanag ay sinasabi niya na ito raw kumakain sila daw. Ibig sabihin, makain sila ng karing baboy o ano pa dyan, hindi sila pwedeng hatulan at hindi rin sila pwedeng humatol sa hindi kumakain. Actually, bago po tayo magpalaot, bago natin siya pakinggan ang kanyang mga ilang mensahe, ay gusto ko po na atin pong bigyang pansin na ito pong dapat po sa kanyang pag-aaral ng Biblia ay para itong isang gumagawa ng isang building, ano po, na isang mahabang building. So, before, siyempre, ang building ay bago ikabit ang mga hollow block, siyempre may mga poste yan.
Katulad dito, mayroong tinayong building na sa 100 meters. So, napakaraming poste yan. So, ang poste, sa pagtatayo ng poste, kahit nandito ka na sa kabilang dulo, dapat imamatch mo doon sa kabilang dulo. Hindi yung banat ka lang ng banat, baka mamaya banat ka ng banat, hindi mo minamatch doon sa kabila, ay tabingi na pala, hindi na nagbagay doon sa kabila. So, palpak na paggawa ng building yan. Alam po ninyo sa pag-aaral ng Biblia, pauna ko lang po, huwag nating kalilimutan. Ang buong Biblia ay salita ng Diyos, o sa ibang salita ay para mas hindi tayo makitaan ng mali. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit sa madaling sabi, ang Diyos ang nagpasulat. Okay? Halimbawa, si Satanas nagsalita, isinulat sa Biblia, pero ang nagpasulat ay Diyos. Para mabuo ang kwento. Ipinasulat ng Diyos ang salita ni Kristo, pinasulat din niya ang salita ni Satanas para mabuo ang kwento. At ito ay sa magitan ng banal na Espiritu. So mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, iisa lang po ang banal na Espiritu na nag-guide sa mga nagsulat. Ngayon, mamaya ating papanoorin sapagkat sinasabi niya sa aklat ng Roma na sabi niya hindi tayo pwedeng hatulan. So alam naman natin ang stand niya, kumakain sila ng baboy at binanggit niya yan. Kami kumakain ng baboy. So kumakain sila ng baboy, sabi niya, hindi kayo tayo nila dapat i-judge. Sapagkat yun ay choice, kumbaga choice ng mga hintil. Iba na kasi daw ang aral ng mga hintil kaysa sa mga Hudyo. Kaya hindi sila pwedeng i-judge sa sila'y kumakain. So ulitin ko po, dapat po i-match natin. Ano po? Gusto ko pong i-share ang salitang hermeneutics. Yung hermeneutics po, yan po'y galing sa isang taong pangalan si Hermenio. Siya po ang naging huwaran sa pag-aaral ng Biblia sapagkat masusi siya, ibig sabihin, sa pag-aaral ng Biblia, inaalam niya sino po ang nagsasalita. Okay, atin ang i-actual. Sa Roma, ang nagsasalita ay si Pablo. Ang tanong, sino ang kanyang mga kausap? Mga kapatiran ni Pablo. Either si Pablo ang nangaral dyan or ibang mga apostol, pero iisa lang po ang doktrina. Ano po? Alam natin, si Pablo, ang sila Pedro, iisa lang ang doktrina nila pagdating sa kaligtasan. Ilabas natin ang pagtutuli kasi ang pagtutuli hindi naman batayan eh. Isa lamang ang doktrina pagdating sa kaligtasan. Ngayon, si Pablo, ayon sa Gawa 24:14, ayan, sa 24:14, ito pong si Apostol Pablo ay sinasabi niya na ito ang ipinapahayag ko sa inyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sikta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatanan ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. So, sana po ay alamin muna natin ang buhay ni Pablo. Si Pablo pala, bagaman siya nabuhay sa panahon ng bagong tipan, bagaman siya ay inutusan bilang apostol sa mga hintil, pero anong klase may panampalataya siya? Sinasampalatayan niya ang mga bagay na susulat sa kautusan, alinsunod sa kautusan at nasusulat sa mga propeta. Okay, so dapat, kaya nga sabi ko, imamatch natin eh. Kung gumagawa ka ng building, kahit napakahabang building, napakaraming poste ang itinayo, dapat lagi mong imamatch ang bawat poste. Mula sa kabilang dulo nga sa kabilang dulo, pag sinilip mo ay pantay. Hindi ito nagka-XX ng tayo. Ano po? Okay. So, dapat titingnan mo si Pablo. Anong panampalataya niya? Anong aral niya? Siya ba ay kinalaban na niya ang aral sa lumang tipan? So, mula doon sa Roma, parang treasure yan eh. Tinuturo tayo doon sa Gawa 24:14 kung anong panampalataya meron si Pablo. At kapag ating binasa, sabi natin, si Pablo pala ay naniniwala sa mga propeta. Ay ano pala ang aral ni propeta? Patungkol sa pagkain, kasi pagkain natin pinag-uusapan. So tatakbo ka ngayon doon kay
doon sa Isaiah 66:15 up to 17. Ang sinabi doon ng propeta, tanda natin na ang banal na espiritu ay nandoon kay Isaias at nanghula si Isaias sa guided, pinatnubayan siya ng banal na espiritu. Ang kanyang hula, ang Panginoon ay darating na may apoy. Isaiah 66:15 up to 17. Ang sabi niya, ang Panginoon ay darating na may apoy. At sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyag ang Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang tawag at sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino ito? Silang nagsisikain ng laman ng baboy, ng dagat, ng kasuklam-suklam, sila ay darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. So, imamatch natin. Yung ating paliwanag sa Roma, dapat imatch natin. Bakit? Bible as unity and uniformity amidst diversity cannot contradict itself but explain itself. So, ang Biblia, hindi po niya kakalabanin sarili niya. Sila nagkakaisa. At kung mayroon mang isang bagay na mahirap unawain, hindi natin maintindihan, ipapaliwanag po ng ilang bahagi ng Biblia. Ngayon, ang tanong, ito bang sinasabi ni Pablo sa Roma na ang mga malalakas ay makakain nila ang lahat ng bagay? So, si Pablo bang nagsasalita? Ano bang stand niya? Alangan ba naman na magturo siya ng iba sa kanyang katayuan? Ay mga kapatid yun eh. So, tandaan natin, ang sila Pablo, mga Adventista yan. Ano po? Baka may tanong kayo, ay patutunayan natin, mga Sabbath keeper yan. So, tandaan natin, ang kausap niya, mga kapatid. Okay? Mga mananampalataya. Tandaan natin, ang mananampalataya, bago binabautismo, dinudoktrinahan mo na yan. Kaya, ang mga kapatid yan, nadoktrinahan na yan. Alam na nila ang doktrina na ang baboy hindi makain. Kaya ang salitang lahat ng bagay ay mayroon na pong limitasyon sapagkat ang nagsasalita ay hindi kumakain at ang sinasabihan hindi kumakain. Gaya po ng ako ay nasa Bangar, La Union. Sabi ng aking district pastor, pre, bili ka nga ng ulam. Ang tanong ko sa kanya ay, Pastor, anong ulam ang bibiling ko? Sabi niya, bilhin mo lahat ng gusto mo. Ginamit niya ang salitang lahat ng gusto mo. Dahil ang nagsasalita may common sense. Alam niya na pareho ang aming stand, pareho ang aming dietary law, kaya ginamit niyang salitang yon at nakakatiyak siya na hindi pa rin ako bibili ng karumal-dumal dahil alam niya ang limitasyon ng taong kanyang kausap. Kung siya ay tumawag ng kabilang bahay na hindi Adventista at nakisuyo siya upang magpabili ng ulam sa palengke, at kung sasabihin ng tao, Pastor, anong bibilin ko? Yung ginamit niyang salita sa akin, hindi niya pwedeng gamitin doon. Sapagkat pag ginamit niyang salitang, bilhin mo lahat ng gusto mo, yun ay mapanganib. Pwede siyang bumili ng karning baboy, pwede siyang bumili ng pusit. Kaya dito, ang kausap ni Pablo, kapwa niya mananampalataya, mga hindi kumakain ng mga maruming bagay. Ay ang nagbasa ay si Pastor Fuentes, ay hindi man siya kapareho ng stand ni Pablo at hindi man siya tiga roon, siya taga Pilipinas. Kaya dahil siya kumakain, so yung salitang lahat ay dinadivert niya sa kaisipan niya kasama ang baboy. So, yun po ang ibig sabihin. Ngayon, alamin natin, Roma 14. Ano ba ang sinasabi ni Pablo na lahat ng bagay ay makakain? So, balikan natin ang Gawa 24:14. Abay, si Pablo pala, ginagalang niya ang aral ng mga propeta. Ay, ano pala ang aral ng mga propeta patungkol sa pagkain? Ayun, takbo naman tayo sa 66:15 to 17 na ang kumakain pala ng baboy ay susunugin pagdating ng Panginoon. So, ang propesiya po, hindi pa po nangyari. At ang banal na espiritu nagsalita kay Isaias. Siya rin ang banal na espiritu na nagsalita kay Jesus Christ sa Matthew 5:17. Kaya ang sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. So ang banal na espiritu na kay Jesus Christ, umakyat si Jesus Christ, tinawagan niya si Apostol Pablo, natural kung anong aral ni Kristo, yun ay ituro niya kay Pablo. Kaya si Pablo naman, sa magitan ng banal na espiritu, nagsabi rin na hindi niya po sinusuway o kung hindi ang kanyang panampalataya ay sinusunod ang lahat ng bagay alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. So pagka imamatch mo doon sa buhay ni Pablo, sa kanyang aral, sa mga aral lumang tipan niya kinalaban, hindi ka po magsasabi na ang salita ni Pablo ng lahat ng bagay kasama ang baboy. Nakita natin ang tinatawag na hermeneutics, ay ang kausap mananampalataya eh.
kumbaga Adventista to Adventista, Sabbath keeper to Sabbath keeper. Pag sinabi mong lahat ng bagay makakain, abay hindi yan lumalampas doon sa pagkain, kundi kaya nga po ayon sa debate nila ni Brother Johnson Amican, ay sinabi ni Brother Johnson na yan po ay bruma. Sabi niya walang mabasang bruma diyan. Meron po sapagkat ang salaysay ni Pablo sa kapitulo 14 ay aabot naman sa talatang 20. Ano po? Talatang 20, binabanggit po doon, yun po ay bruma. Yun po yung pagkain, pero wala kang mabasang akatarton. Kaya ang lahat ng mga bagay dyan, hindi po yan bruma at akatarton, gaya ng kaisipan ni Pastor Pointes, kundi dyan po ay bruma lamang po pagkain. Ayan. So, bakit po ginamit doon ang kumakain lahat ng bagay at mahina ang panampalataya? Ayan. So, yan po ay ang mga kaparehong kwento niyan ay nasa aklat din po ng 1 Corinto 10, 1 Corinto 8. Yan. Yung doon po, ang mahina sa panampalataya ay hindi po kumakain ng karne sapagkat uso po doon ang paghandog ng mga hayop sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po sa 1 Corinto 10:25, lahat ng ipinagbibili sa pamilya ay kanin ninyo. At yan po, tinalakay na rin po ni Brother Johnson na yan po ay makilo ang pamilihan. Exclusive na pamilihan ng mga Hudyo at yan po ay malilinis lamang po ang naroon. Kaya hindi po yan agora, sapagat ang agora ay general market po. At doon kung atin pong papansinin, gaya po ng parehong situation, ang nagsasalita ay si Pablo po ay hindi niya po nilabag yung aral ng propeta. Siya po yung naniniwala sa aral ng propeta at naniniwala siya na ang kumakain ng baboy susunugin. Kaya ang sinasabi niyang lahat ng ipinamimili sa pamilya ay kanin ninyo, hindi rin po ito tumutukoy sa lahat na kasama ang mga karumaldumal. Ano po? Yan po ay dapat imamatch po natin. Ano po? Okay. So, atin na pong pakinggan ang kanya pong pahayag ni Pastor Pointes. Okay? Atin na pong pakinggan ang kanyang pahayag. Na yung mga binawal ng Diyos, no? Yung mga nasa tema na hindi ko nga ma-memorize, yun po ang ating patutunayan ngayon na pwede nang kainin. Din lang ang pinaka kainin ng mga Kristiyano. Unang-una po, tandaan po natin mga kapatid na meron po tayong tinatawag na mga principles of Bible interpretation. Unang-una, ang ating ipundar talaga sa Bible interpretation, alam po natin na meron pong tatlong klaseng tao sa Biblia na in-address. Okay? Meron tatlong tao sa Biblia na in-address. Saan po natin mababasa yan? 1 Corinthians chapter 10 verse number 32. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi po dito sa 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. Yung mga Hudyo po, sila po ang mga tao ng Diyos, mga Israelites. Sila po yung mga piniling tao ng Diyos. Ano po? Yung mga Hudyo, mga hintil naman, sila po ay mga hindi Hudyo, hintil ka. So tayo pong lahat dito ay mga hintil. Pero yung pangatlo po, yung pangatlong tao sa Biblia, yung Church of God, sila po yung Hudyo man o hintil man na sumampalataya kay Kristo, naging banal at naging mga ligtas sa kay Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay tatawaging Church of God. Ibig sabihin, diyan po sa Church of God, wala pong pili po. Hudyo ka man, Gentiles ka man, pagka ikaw po ay sumampalataya kay Kristo, Kristiyano ka, so tatawagin kang Church of God. Sa Biblia, maraming mga kautusan, and we have to understand na mayroong mga kautusan para po sa specific na mga tao. Kaya meron tayong principle na ethnic division principle na iba-iba po ang mga taong pinag-utos ng Diyos. Hindi po lahat ng mga utos sa Biblia para sa atin. Isinulat po yan para po tayo ay bigyan ng aral, pero hindi po para sa atin. Ika nga, no? The Bible is written not to me, no? Not to me but for me. So merong mga ano kasi diyan kasi
merong mga aral na ibinibigay sa Panginoong Diyos. Now, yung sa aral po, ang Diyos po ang nagbigay ng aral sa Biblia. Tapos pagka siya po ay nagbigay, meron pong mga specific na mga tao. So ngayon po na itong unahin natin na ang punto po natin dito ay susundin po natin yaong nakasulat para sa atin talaga. So ang mga kaibigan natin, mga SDA, hindi lang SDA kundi ang ibang mga tao na hindi kumakain ng mga pinagbabawal o karumaldumal doon sa Old Testament, hindi po natin yan. Sinusunod po natin ang prinsipyo ng apostol ng mga hintil na si Apostol Pablo. Ano po ang kanyang turo ayon sa Biblia, mga kapatid? So, So, napansin po ninyo, sinabi niya na ang sinusunod daw niyang turo ay ang turo daw ni Apostol Pablo ayon sa Biblia. So, binanggit ko na po kanina, natural ang turo ni Pablo base sa kanyang pananampalataya. Pero pansinin niyo, hindi niya po ginamit. Kasi pagka ginamit niya, ang katayuan ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ang gawa 24:14, ay sasabit po siya. Bakit? Doon ay sinasabi, sabi ni Pablo, gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatanan ko ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. So, sabi niya ang aral doon ng apostol. Pero, hindi niya kinote yung pananampalataya ni Pablo. Kaya yung kanyang paliwanag mamaya ay taliwas doon sa pananampalataya ni Pablo. Ulitin ko, si Pablo ay pinaniniwalaan niya ang aral ng mga propeta. Gaya ni Kristo na hindi niya sinira ang aral ng mga propeta. Pareho sila. Ganon din po ang mga SDA. So yung sinasabi ni Propeta Isaias patungkol sa pagkain ay susunugin ang kumakain ng baboy. Pero hindi niya kinote kung anong pananampalataya meron si Pablo, anong paggalang sa aral ng mga propeta, kaya't nagpalaot siya, nagpaliwanag siya ng mula sa kanyang sariling kaisipan doon sa aklat po ng Korinto at saka sa Roma. Okay, so babalikan natin siya. babasahin natin yan sa Roma 14. Ating babasahin yan sa Roma 14. But before that, we have to understand, mga kapatid, na itong Biblia, kailangan po natin itong gamitin ng tama. No? Ang dali lang po magbasa. Ang dali lang po magbigay ng talata. Pero ang tanong, yun ba po yung tunay na unawa na ibinigay ng writer? Itong sabi sa Biblia kasi, ang sabi dito, verse 14, verse number 1, sabi dito, him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. For one believes that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. Yan po ang sinusunod nating yan po ang ating sinusunod na prinsipyo. Kaya yung mga hindi kumakain, hindi natin ginajudge yon. Pero ang problema, tayo ba na kumakain, ginajudge ba tayo nila? Yun po ang napakalinaw po, napakasimple po itong temang ito ayon sa Biblia. Ang susundin natin ngayon, prinsipyo. Hindi natin, by the way, sa debate po, para po kayo ay matuto. Sa debate, hindi po babasahin word for word yung tema. Sa debate po, papatunayan po yan base po sa argumento at mga ebidensya. Yan po ang debate. Kaya ang ating aral ay nakabatay po sa most of the time, ang ating binabatay ngayon nasa
loob ng iglesia, hindi po sa mga Hudyo. Old Testament po, yes, binabawal po yan. Pero tingnan natin sa New Testament. Kasi nga, yung tema, napakalawak noon, na para bang binawal. Hindi naman binawalan yung mga hintil dyan eh. Ang church hindi rin. So, parang ang ating titingnan ngayon, yung prinsipyo. Yung prinsipyo ng Diyos, sabi dito, na yung hindi pala ma-judge, no? Hindi ma-judge tayo na mga kumakain. Sabi dito, for one believes that he may eat all things. Ano po yung kakainin niya? Hindi po natin siya i-judge. Yung iba naman na kumakain na lang ng utan, no? Herbs, wag din nating i-judge 'yon. Bakit? Kasi nga sabi dito, let every man, 14:5, let every man be fully persuaded in his own mind. Ganun din sa araw, ganun din yon. So ngayon, sabi dito, that here in the purpose of this, mga kaibigan, dito po ay hindi po natin yung ang ating freedom po as a Christian diyan sa ating pagka-Kristiyano ay hindi po maging ikatitisod ng ating mga kapatid. So yan po ang sabi dito sa 14 sabi dito sa 14:14. Itong sabi sa Biblia na I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang unclean po ang para sa iyo, magiging unclean yan. Pero sabi dito, nothing unclean of itself. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. Kaya nga kung yung brother mo na weak, tapos ikaw kumakain, siya hindi, huwag ka na lang kumain para po sa brother mo na hindi matitisod. Yan po ang napakalinaw na turo ng Biblia. Okay. So, pansinin po natin doon sa sinabi niya. Ayan, mapapansin natin doon Okay. So, mapapansin natin doon sa sinabi niya na yung 14:14 na sinasabi ni Pablo, kung yan ay marumi sa iyo, yan ay marumi yan. So, binabanggit doon na hindi po daw ma-judge, sapagkat sinasabi niya na ang pinagbabawal sa mga Hudyo at sa mga Hintil ay hindi na pinagbabawal. Pero pansinin po ninyo, kaya nga po ang Biblia ay Bible as unity and uniformity amidst diversity cannot contradict itself but explain itself. Ang Biblia nagkakaisa. At pagka mayroong parang nagkakabangga-banggaan, ay hindi natin tulad niyan. Binabanggit ni Pablo, yung kumakain ng gulay at kumakain ang lahat ng bagay. So, dalawa. So, yung bang kumakain ng lahat ng bagay? Meron bang sinabing baboy? Wala. Meron sinabing hindi baboy? Wala. Pero sa talatang 20, kung balikan natin ang talatang 20, balikan natin ang talatang 20 ng Roma, talatang 20. Okay, talatang 20 ng Roma 14:20. Titignan po natin sa Tagalog muna, and then bago tayo pupunta sa Greek New Testament. Okay. So, saan muna tayo? Dito muna tayo sa Roma 14:20. Sabi diyan, karugtong po yan. Kaya nga, sa pag-aaral ng Biblia, alamin natin ang background at saka conclusion. So, hagip na hagip ito sa paksa po. 20. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Yan pong pagkain ay ang Diyos ang may pamantayan. Ang pagkain, binabanggit po sa Levitico. Ano po? Sa Levitico 11, chapter 11. Doon po ay makikita natin kung ating babasahin na ang hayop ay halo-halo.
kung ang Diyos ay gagawa ng isang kulungan at lalagyan ng karatula, ay lalagyan ng karatula, pagkain. Gagawa ng isang kulungan, lalagyan ng karatula, karumal-dumal. So, yung salitang pagkain, tulad ng baka, tupa, kambing, ilagay dun sa kulungan na may karatula, pagkain. Yung pong baboy, hindi po yan nilagay doon sa kulungan na pagkain, kundi inilagay siya doon sa kulungan na ang karatula ay karumal-dumal. Ang pinag-uusapan po ito ay pagkain. Pero dahil po ang Tagalog ay kulang sa vocabulary, kaya kailangan nating balikan ang Greek New Testament para makita natin ang Roma 14:20 na ito pong pagkain sa Griego po kasi ay merong classification ng mga salita. Sample lang po. Gaya ng salitang pag-ibig. Sa atin, ang pag-ibig ay isa lang. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa dalagat binata, pag-ibig sa kapwa. Pero sa Griego po yan, mayroong specific. 3 yan. Pag-ibig sa Diyos, agape love. Pag-ibig sa kapwa, filial love. Pag-ibig sa dalagat binata, nag-aasawa, nauwi sa sex, yan po ay eros love. May classification ng pag-ibig. Ganon din po sa atin, pagka sinabing pagkain, depende sa iyo. Kung anong kinakain mo, pagkain yon. Kung sa akin na hindi ko pagkain, hindi ako kumakain, sa iyo kumakain ka, kaya pagkain. Pero pagka pinag-usapan natin ang Biblia, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ang may pamantayan. Kaya sa Biblia, ang salitang pagkain ay tinatawag po itong broma. Okay? Tatakbo po tayo sa Greek New Testament. Ano po? Tatakbo tayo sa Greek New Testament. Ating pong hanapin. Ating hanapin at ating titingnan doon ang Roma 14:20. Ano po? Para patas po sa ating lahat. Okay. Ayan. 14. Nandito na tayo sa 14. Roma 14. Okay, 20. O yan Not for the sake of food. Ano yan Bromatos. Broma. Makikita mo rin na may word na mabasa mo talaga sa English, broma. Yan ang pagkasulat sa Griego. Parang BPWMA. Pero yan ang pagkasulat, pero yan ay broma. Yan po ay food. Yan po ay broma. Ngayon, kung ating tatakbo tayo sa 2 Corinto 6:17. Ano po? 2 Corinto 6:17. Okay. Makikita natin doon yung sinasabi ni Pablo. 6:17. Ayan. Sabi diyan, Therefore, come out from the midst. Okay? Umalis kayo sa kanila. Sino nagsabi? Si Pablo. Aral ni Pablo yan. Umalis kayo sa kanila. Sabi diyan, of them and be separate, says the Lord, and unclean. Akatarto, yan, akatartos. Yan po ay hayop na karumal-dumal. Ayan, yung sinabi ni Pablo sa Tagalog, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo sa kanila, huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi. Akatarton po yan. Aral ni Pablo, ang maruming hayop ay huwag. Sasabihin natin, mga bagay naman yan. Hindi po. Awit, tatakbo tayo, okay tatakbo tayo sa Korinto muna, bago tayo babalik doon sa 2 Korinto muna tayo, and then babalik tayo sa ano bang mga bagay na tinutukoy dyan. Okay. 2 Korinto 6:17 po sa Tagalog po. Okay, ating basahin. Ganito pa sinasabi, yung may kulay. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon ng mga na Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga, kung nagtatayo ka ng building, kailangan ang haligi mo ay nagkakalinya yan. Magkalinya, hindi yan nagkabalagbag-balagbag. Tatanggalin ka ng engineer niyan. Ngayon, yung aral ni Pablo, huwag magsipo na maruming bagay. Ano ba yung mga maruming bagay? Takbo naman tayo ng awit. Ano ba mga maruming bagay? Takbo tayo ng awit. Ipinapakita ko po talaga ang mga talata. Ano po?
Awit, ayan, 148, verse, verse, dito na tayo sa, yan, may kulay din, sa verse 10. Mga hayop at buong kawan na nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad. So, ang tinutukoy doon na maraming bagay, akatarton, yun po yung mga hayop. Ngayon, kung ating babalikan, sabi ko nga, i-match natin. Sa Isaias, ay sinasabi ang kumakain ng baboy, Isaiah 66, 15 up to 17, ang kumakain ng baboy, susunugin pagdating ng Panginoon. Sabi ni Kristo, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ang mga propeta sa Matthew 5:17 at 18. Sabi ni Pablo sa 24:14 ng gawa, ipinakita ko na rin po yan kanina, sinabi ko na rin, 24:14 ng gawa, sabi ni Pablo, gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang. Sinasampalatanan ko ang lahat ng mga bagay, alinsunod sa kautusan ang nasusulat sa mga propeta. Si Isaias nagsabi, ang Banal na Espiritu nagsabi sa kanya, ang kumakain ng baboy susunugin. Pagdating ni Kristo, sinabi rin niya, pinagtibay niya ang aral ng mga propeta. Pagdating kay Pablo, sinusunod niya. Nakalinya yan. Tapos pagdating doon sa Roma, pinapakain ni Pablo. Hindi po. Hindi po yan. Ano po? At ipinakita natin na talagang ang Roma ay bruma. Pagkain, lahat ng pagkain. Hindi po kasamang marurumi dyan. At kahit pa bumalik tayo ng 1 Corinto 10:25, the same. The same. Kasi hindi nga po pwede na magliko o magtalon o kung ang ugat ay kung ang ugat ay mangga, ang katawan ay mangga, ang dahon mangga, ay bunga ay mangga. Bakit biglang mula sa Diyos Ama, nagsabi, huwag kainin ang laman ng baboy, karumal-dumal, Levitico 11:7 at 8. Pagdating ni Isaias, ang kumakain, susunugin. Pagdating ni Kristo, hindi niya sinira ang aral ng propeta. At pagdating kay Pablo, sinusunod niya. Abay, pagdating dyan sa paliwanag, ay wala naman sinabi si Pablo, tapos si paliwanag ni Pastor Puentes ay makain na ang baboy. Malaking problema yan. Tapos sabi niya, dapat daw alamin ang writer, ang sinasabi ng writer. Abay, hindi niya binasa. Yung writer, hindi niya binasa ang 2 Corinto 6:17 na ang writer nagsasabi na humiwalay kayo doon sa mga umahawak na maruming bagay. At ang sabi sa 18 ng 2 Corinto 6:17, 18, ang sabi doon ay, ang sabi ng Panginoon ay, sabi ni Pablo, magsialis kayo sa kanila at huwag kayong magsipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. At kayo'y magiging sa akin ni anak na lalaki at babae. At ako ang inyong magiging Diyos. So, napakalinaw. Ano po? Okay. So, magpapalao tayo. Okay. So, dito naman tayo. Harap-harapan naman tayo. Ayan ayan, harap-harapan naman tayo. Ayan po, mahal kong mga kaibigan, ano po, tatakbo po tayo sa isang kaisipan na ating pong itutuwid. Itutuwid po yung sinabi ni Pastor Puentes. Kung inyo pong papanoorin ang debating ito ng kabuuan, yung sinasabi ko po ay nandoon sa sinabi niya. Hindi ko na mapakita ano po. Doon sa sinabi niya na ginamit ang 1 Corinto 10:31 na binasa niyang talata, tama. Kayo may kumakain, umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin niyo lahat ay kaluluwalhati ng Diyos. Ang problema, dinugtungan niya, ano man daw mga bagay na sinasang-ayunan mo ay hindi kasalanan kung ito ay kainin mo. Tapos ginamit niya 1 Timoteo 4:1-4, ginamit niya rin doon na sinasabi doon na ang nilalang ng Diyos ay mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. At doon na ngayon sinabi na ang Diyos daw nababago ang kanyang isipan pagka ikaw daw ay manalangin. Ginamit niya si Haring Ezekias. Wala tayong tutol kay Haring Ezekias sapagkat ang goal ng Panginoon, iligtas ang tao. Kaya ang tao, sinabi niyang mamamatay, ay nakiusap
abay dinugtungan ang kanyang buhay na bagong isip ng Diyos. Sa aklat ng Ezekiel, sinasabi rin, pag sinabi ng Diyos sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, ngunit kung siya ay magbago at lumakad sa buhay, abay magbabago ring isip ng Diyos, hindi siya mamamatay, kundi siya ay mabubuhay. Pero ang tanong, pagdating ba sa kautusan, pagdating ba sa hayop na marumi, na ang kakain ay susunugin, aba, pagka manalangin ka pala, utusan mo ang Diyos na basbasan niya ang baboy at hindi niya to ibilang na basbasan niya ang baboy, ha? At hindi niya to ibibilang na marumi. Pupwede pala 'yon. Ano pala ang kabuluhan ng sinabi ng mga alagad sa Panginoong Hesus sa Matthew 6:9 na, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At ang sabi ng Panginoon ay, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, pasamin ang karan mo, sundin ang iyong kalooban kung ano sa langit, gayon din sa lupa. Abay, meron na rin palang, para kay Pastor Puentes, meron na rin palang ang kalooban ng tao sa lupa ang susundin ng Diyos sa langit. Meron na palang ganun. Ha? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Ang salita po, ang hula ni Propeta Isaias, hindi po yan pwedeng baliin. Ha? Hindi mo pwedeng baliin ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Banal na Espiritu na nagpatnubay kay Isaias, maghula siya na ang kumakain ng laman ng baboy, ng daga at ng kasuklam-suklam, sila'y papatayin sa magitan ng apoy. At yan ang salitang yan, walang sino man ang pwedeng magbali niyan. Binabali lang nila sapagkat na-misinterpret nila. Ngayon, tatakbo tayo sa gusto nating ituwid ang kanyang kaisipan na sabi niya, sa mga Hudyo yon ipinagbawal. Hindi naman sa atin. So, nung tinanong siya ni Brother Johnson, mali ba ang mga Hudyo sa hindi nila pagkain ng karumal-dumal? Sabi niya, tama. Pero para sa kanila yun, inutos sa kanila yon. Sa atin ay hindi. Pero patunayan ko sa inyo, patunayan ko na mababali itong pananaw niya ito. Tatakbo tayo sa aklat po ng Roma. Okay. Takbo tayo sa aklat ng unahin muna natin ang aklat ng Juan 4:22. Okay. Juan 4:22. Tingnan natin. Juan 4:22. Ano po ang sinasabi dito? Juan 4:22. Ayan. Sabi dito, Juan 4:22. Sinasamba ninyo, markingan natin, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi naman ibig sabihin ang Hudyo tagapagligtas, kundi ang ibig lang sabihin, ang mga Hudyo, atin pong tignan, ang aklat ng Gawa, Kapitulo 7, talatang 37. Okay. Bakit po sinabi ang kaligtasan galing sa mga Hudyo? Ibig sabihin, sa kanila ipinadala ang mga aral na buhay na dapat nating tanggapin. Kaya hindi tayo binigyan ng bagong aral, kundi sila ang may dala ng aral na ibigay sa atin. Ay ang aral na tinanggap nila, Sabbath keeper, ang aral na tinanggap nila, hindi makakain ang baboy. Paano ka mag-create ng sarili mong aral na hindi galing sa kanila? Basahin natin. Ito yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito yaong 38. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, na kasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So kaya ang kaligtasan galing sa kanila, ibinigay sa atin. Ngayon, ang tanong, nung nagkaroon ng lumang tipan, takbo tayo ng Jeremias, kanino ba ang Diyos nagkaroon ng unang tipan? Jeremias 31:31, atin pong tignan, mahal po mga kaibigan, Jeremias 31:31. Ito po ang sinasabi. Ano po? Ayan. Ito, 31:31. Markingan natin. Ayan.
Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago. Saan? Sa mga hintil? Hindi po. Sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Huda. Ang Diyos ay nakipagtipan ng bagong pagkipagtipan, hindi sa mga hintil, kundi sa sangbayan ni Huda at sa Israel pa rin. Ngayon ang tanong ay, ano naman ang magiging kalagayan ng mga hintil? Okay, itong kalagayan ng mga hintil, Jeremias pa rin, ay Isaias na po, 14, talatang 1, ito na po ang sinasabi. Yan, markingan natin, ano po? Yan. Sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain at ang taga-ibang lupa, tayo mga hintil, ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Israel. So, ang tandaan natin, ang Diyos ay maawa pa rin sa Jacob at pipiliin pa rin niya ang Israel. Pero ang mga hintil ay ilalakip sa kanila. O yan, mas malinaw po sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Roma 11. Ayan, Roma 11, tingnan po natin ang referensya noong ilalakip. Ayan na. At mamaya makikita natin na hindi uobra, na iiba ang doktrina na dapat ipamuhay ng mga hintil. Hindi po yan totoo, mahal kong mga kaibigan. Ayan, Roma 1, ay 11:1. Sinasabi ko nga, itinakwilbaga ng Diyos ang kanyang bayan. Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Tutuloy tayo sa talatang 4 na lang. Datapat ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya, nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Ito po sa panahon ni Elias. Gayon din naman sa talatang 5. Markyan natin talatang 5. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi. May isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ayan. Sino yung nalalabi? Takbo na naman tayo sa Roma pa rin, 9:27. Ayan, Roma 9:27. Ayan, may marking na po. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. So, yung binabanggit dito, kung gaano karami ang Israel, maraming tumalikod, ngunit yung nalalabi ang siya pong maliligtas. Ngayon, yung nalalabi na yan, tatakbo na naman tayo sa aklat ng Apokalipsis 12:17. Ano po ang katangian ng nalalabi? Okay, 12:17 ng Apokalipsis. Ayan, 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutunesos. Dito sa mga talatang ito, sandaan natin, ang pinag-uusapan nito Israel. Ang Israel sa lumang tipan, nung nagkaroon ng bagong tipan, sa Israel pa rin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang Israel. So mayroong tumalikod, mayroong nalabi. Ang nalabing ito, sila po yung mga nanatili sa Panginoon at ang katangian nila, tumutupad ng kautusan ng Diyos at mayroong patutunesos. Ngayon ang tanong, itong mga nalabi na ito, balikan natin ang Kapitulo 11 ng Roma. Okay, Kapitulo 11, balikan natin ang Roma. Ayan. So, 11, patuloy tayo sa talatang, dito tayo sa talatang 9. Lampas natin. 12. Okay, 12. 11:12 ng Roma. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Sa 13. Palibas ay ako nga'y apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. 14. Baka sa anumang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugo yung aking mga kalaman at maligtas ang ilan sa kanila. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila siyang pagkikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila kung buhay mula sa mga patay? 16. At kung ang pangunahing bunga, ang pangunahing bunga ang Israel, ay banal,
ay gayon din ang lahat. So ibig sabihin, ang unang bunga, ang Israel, lahat din magiging banal. At kung ang ugat ay banal, ang Diyos ang ugat, banal, ang puno, ay gayon din ang mga sanga. Sino yung mga sanga? Yung mga Israel. Ano nangyari sa ibang sanga? Ang ibang sanga ay nangabali. Ha? Nangabali sa 20. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya, ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag ka ngang magpalalo, kundi matakot ka. Alam nyo, ang mga Israel, naging palalo na sila suwail na sila Kaya pinutol sila. So, maswerte tayo, malas yung mga Israel na hindi nanampalataya, sila po ay sanga nangabali mula sa tunay na punong olibo. Tayo naman ay pinutol doon sa olibong ligaw, idinugtong tayo doon sa sanga ng tunay na punong olibo. In short, yung mga natira na yon, yung mga nalabi na yon, sa Panginoon, sila yung mga sangang na natili doon sa punong olibo, at tayo pinutol sa olibong ligaw, idinugtong doon sa mga sangang nangabali. Ano nangyari? Tayo po'y makikibahagi po ng katabaan. Mula doon sa puno. So nakikita natin kaya nga ginamit ni Pablo, matalino si Pablo gumamit siya ng simpleng illustration na ang mga natirang sanga ay tatanggap ng nutrients mula doon sa puno. So tayo naman ang mga olibong ligaw, idinugtong tayo, grafted po tayo, kaya pareho na ang tatanggapin nating nutrients o sustansya. Sa madaling sabi, ay pareho na po ang aral na susundin natin gaya rin ng sinusunod nila. Ay paano sasabihin ni Pastor Fuentes na iba ang aral sa mga hintil? Saan siya kukuha ng idea na yan? Sabi niya, hindi raw kailangang basahin word for word. Tama, kundi patunayan. Ay napatunayan Napatunayan. 23. At sila naman kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya, yung mga sangang nangabali, kung hindi sila magsisilagi sa hindi pananampalataya, ay mga kakasanib sila sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib na muli. 24. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw, at laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na makakasanib sa kanilang sariling punong olibo. Alam po ninyo, napakalinaw, ang simpleng illustration. Yung ginamit yung tunay na punong olibo, ang mga Israel ang mga sanga. Ang hindi nanampalataya nangabali at may natirang mga sanga. Tayo naman, sinasabi ni Pablo, tayo mga sanga ng olibong ligaw. Sapagkat tayo ay wala tayong sinusunod na batas. Efeso 2:11-12, tayo ay hiwalay kay Kristo, hiwalay sa bansang Israel, hindi kabilang sa mga tipan, hindi kabilang sa mga pangako. Tayo ay sanga ng olibong ligaw. So, kung ikaw ay hindi idudugtong dyan, ay wala ka talagang pag-asa. Ayan. So, ang prinsipyo po ng DA o Department of Agriculture sa pagdugtong ng isang tanim ay meron po silang pamantayan. Dapat pareho ang dagta. Okay? Pag hindi pareho ang dagta, hindi po magiging successful ang pagdugtong at hindi po makakatagos ang nutrients mula doon sa tinatawag na rootstock at papunta doon sa sayon. Tandaan po ninyo, yung kinakat na mangga doon sa dulo, ang tawag niyan sayon. Yung namang puno, yung may ugat, ang tawag niyan rootstock. So, dapat pareho ang dagta para pagtakbo ng nutrients at tatagos siya doon sa sayon, mabubuhay yung sayon. So, ibig sabihin, pag ikaw, Pastor Fuentes, ay hindi po kayo magbabago ng ugali at hindi kayo adapt ng kaugalian na mga Hudyong tapat na natira, ay hindi po kayo magiging formal na idugtong at wala po talagang pag-asa. Bakit ko po nasabing walang pag-asa? Basahin natin ang aklat po ng Juan. Yan po, may mga pruweba tayo, hindi ito katang-isip ang ating ginagawa. Kapitulo 15, talatang 5 ng Juan. Ganito man sinasabi. Markingan natin. Ayan. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano raw ang sabi ng Panginoon? Sa talatang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makakapagbunga sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin.
paano tayo mananatili sa Panginoon? Talatang 6. Kung ang sinuman ay hindi na manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagis sa apoy. Kaya kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ito po ang gusto kong idiin. Ha? Sabi ni Kristo, kung kayo manatili sa akin, ha? Anong kondisyon? At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. So, ibig sabihin, ang pananatili natin kay Kristo ay ang pananatili natin sa kanyang salita. Ang salita ni Kristo ay nasa atin. Ay ano ba ang salita ni Kristo? Matthew 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Dapat ang salita ni Kristo yan ay nanatili sa iyo. Ginagamit mo, tinuturo mo. Yan ang panatili kay Kristo. Sa talatang 18, huwag ninyong isiping ako'y, talatang 18, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok, isang kunlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Dapat ang aral na yan, aral mo rin. Dahil pag hindi mo aral yan, hindi ka manatili kay Kristo. Ha? So dapat, pag sinabi ni Kristo ng aking salita ay manatili sa inyo, ang aral ni Kristo ay aral mo. The same, ang aral ninyo. Kaya nga si Pablo, ay ganun din si Pablo. Ha? Sa Lucas 4:16, ang ugali ni Kristo tuwing araw ng Sabat ay sa sinagoga. So, matapos pagtibayin niya ang kautusan, pagkatapos patibayin niya ang aral ng mga propeta, ay tuwing araw ng Sabat sa sinagoga siya. Ay paano siya Apostol Pablo? Ganon din. Gawa 24 talatang 14. Matapos niyang sinabi na sinusunod niya ang nakasulat sa kautusan, sinasampalataya niya ang nakasulat sa mga propeta, gawa 17:2, 18:14, siya po siya rin po ay ang ugali niya katulad din ni Kristo. Dapat ganon din ang ugali ni Pastor Fuentes para kayo ay ka-line up ni Kristo, ni Pablo, hindi yung iba na ang takbo ng inyong paglilingkod. Okay? So, yun po. Ngayon, patunayan natin, abay, sa panahon ba ng bagong tipan, ay talaga nga bang Sabado pa rin ang pagtitipon? Yes. Gawa 13, 14 muna tayo. 14 muna tayo. Gawa 13, 14. Ayan. Markingan natin. Datapwat sila pagkatak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Si Pablo at ang kanyang mga kasamahan. Matagal siyang nagsalita. Takbo tayo ng 42. Ayan, 42. Ito pa sabi. At pag alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. 43. Nang makaalis nga ang mga kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. Talatang 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ano raw? Ano raw nang sumunod na Sabat? Nagkatipon halos ang buong bayan. Pagka sinabing halos buong bayan, yan ay umaabot ng 70%. Nagkatipon. Saan daw? Sa sinagoga. Ano ang ginawa? Nakinig ng salita ng Diyos. Aba, hindi po yan matapatan. Pag sinabi niyong linggo, wala kayong mabasa sa Biblia na ganyan karami ang nagtipon sa araw ng linggo sa sinagoga. Ang mabasa lang dyan, sinamba siya doon sa daan. Hindi naman yun ang normal na pagsamba. Emergency pagsamba lang yun. Abay sa Gawa 20, talatang 7 daw. Hindi Si Pablo magdamag ng salita. Ang mga sandikeeper natutulog. Kinabukasan, kaarawan ng linggo, si Pablo naglakbay. Ang mga sandikeeper nagsamba. Ay, wala talaga yung tinamaan. Kaya, alam niyo hindi kayang baliin ang katotohanan ng Sabat. Ang Diyos Ama, sa lumang tipan, nagpahinga sa araw ng Sabat, nag-utos huwag kainin ang baboy. Ang mga propeta, si propeta Ezekiel, nagsabi din ipangilin ang Sabat. Si propeta Isaiah, nagsabing huwag kakainin ang laman ng baboy. Si Kristo nagsasabi na huwag ninyong isiping na parito para sirain ang kautusan. At nagsabi rin siya na ang kautusan hindi mawawasan tuldok ni kudlit. At ang mga propeta, ganun din si Pablo, ganun din ang ugali ni Pablo, ganun ang ugali ng mga Kristiyano. Kaya wala talagang lusot. Ang katotohanan ay katotohanan at di mababali kailanman, mahal kong mga kaibigan. Okay. So,
para po sa ating conclusion, mahal kong mga kaibigan, okay, para po sa ating conclusion, ano po. So mahal kong mga kaibigan, ang conclusion po natin, sana nakikiusap tayo kay Pastor Pointes, ano po. Yamang tayo naglilingkod na lang din sa Panginoon, tutuhanin natin. Tutuhanin natin kasi sinasabi ninyo na ang sinusunod natin, writers. Dapat pinag-aralan mo ang buhay ni Pablo, ang buhay ni Kristo, ang buhay ng mga propeta, ang aral ng Diyos. Kung ang line-up ba nila ay ka-line up ka, sasabihin mo, iba. Ay nung mapatunayan natin na ginamit pala ni Pablo ang isang illustration na ang mga Israel ay sanga ng ulibong at tunay na punong ulibo. At nangabali ang ibang sanga, yung hindi nanampalataya kay Kristo. At ikaw, ako, tayong mga hintil, ay dahil sa ating pananampalataya, pinutol tayo doon sa sanga ng ulibong ligaw, idinugtong tayo doon sa sanga na isa lang ang puno. Yung puno ng mga natira, na mga tapat, yun na rin ang punong pinagdugtungan sa atin. Ibig sabihin, yung ugat noon, yung ugat natin, at ang ugat nila, ay isa lamang. Kaya ang ugat nagsipsip ng sustansya, isupply sa kanila at sa atin. Ibig bang sabihin, sa kabilang sanga, ang sinupply ay Sabado, hindi makain ng karumal-dumal. Sa kabilang sanga, ang sinupply ng ugat ay Linggo at makain ng baboy. Ganun ba ang ibig mong sabihin, Pastor Pointes? Hindi po. So malinaw po, napakaliwanag po, maliwanag pa po sa sikat ng araw, mahal kong mga kaibigan. So hanggang dito, nagtatapos ang ating conclusion na hindi po totoo na makakain ng karumal-dumal sapagkat tayo po'y nakikiaral lamang. Kung ano ang aral ng mga Hudyo, yun lang din ang ating tatanggapin, maliwanag. Sila ang tumanggap ng aral na buhay, ibigay sa atin. Kaya ang tinanggap nilang aral na pinaniwalaan naman ni Pastor Pointes, na tama naman daw ang mga Hudyo sa kanilang pagsunod, sapagkat sila yung mga inutusan. Abay, hindi mo alam na ang sabi ng Panginoon Hesus sa Gawa 1:8, kayo magiging saksi ko mula sa Jerusalem hanggang sa Samaria, sa Judea, hanggang sa kauli-uliang hangganan ng lupa. Yung aral mula doon sa Jerusalem, yung pinadala doon kay Moises, yung aral na buhay, yun na po ang aral na ipinapadala ni Kristo sa kanyang mga alagad, papunta sa iyo, papunta sa akin, dito sa atin, sa Pilipinas. Walang ibang aral na ituturo liban sa aral na mula sa Jerusalem. Naway pagpalain kayo, mahal kong mga kaibigan. Magandang gabi sa inyo pong lahat.